Magandang araw po. Sasagutin natin ang tanong sa atin ng isang client, mga utol. Tinatanong tayo kung enough na raw po ba ang 7 days. Coach, sapat na po ba ang 7 araw o let's say mga 10 araw nang sa ganon ay tumalab na po ang no contact sa ex ko? Ang ibig niyang sabihin dito, mga utol, ay yung magkaroon na po ng resulta. Magbago na po ang paningin ng ex niya, ang pakiramdam, or technically sabihin na po nating bumalik sa kanya or ma-miss na po siya ng ex niya, makita ang halaga, or sabihin na nga po na mag-reach out ang ex niya. Magandang pag-usapan niya, mga utol, dahil dito po ay marami ang nagbubulag-bulagan, marami po ang nagbibingi-bingihan, dahil nga po sila po ay na-excite. Nami-miss nila yung mga ex nila at kumbaga hindi po nila matagalan yung mga 30 days or let's say 2 weeks. Kailangan mga 7 days lang nga po o ilang araw lang ay gusto na nga po nila makausap ang kanilang mga ex, mga kapatid. Lilinawin po natin yan sa araw na to. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po, makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back at nais ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page, mga utol, kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapasyalan. Dito lang po sa nag-iisa at official FB page po natin, Papong TV. May mag-aasikaso po sa atin, mga utol. Pag-usapan na natin kung halimbawang ang gumugulo sa isip mo ngayon ay dapat na po ba ako mag-reach out dahil ako nga po ay naka-1 linggo na. Sabi kasi ng iba kailangan daw po 30 days. Ang sabi naman po ni Coach Papong, preferably daw po ay mga around 3 weeks. Ideally po kasi para sa akin, kailangan nearly 1 month, mga utol. Enough lang po ito para talagang umikot yung cycle ng pagiging single mo. 3 weeks, sabihin na natin medyo ideal na po yan at realistic na po yan para sa akin. Dahil based on my experience, mga utol, ang dami ko pong nakakausap na mga kliyente na naibabalik na po nila yung mga ex nila na mga 7 days o halimbawa nga pong 10 araw, mga utol. Alam nyo po ba, napakarami ko pong naririnig at alam naman po natin na pagka halimbawang 7 days or 10 days pa lang yan, na hindi pa po siya masyadong healed, mga kapatid, hindi pa po siya fully healed, yung tinatawag nga natin na parang band-aid solution. Mostly, mga utol, ay nagkakaproblema din. Kaya nga lagi nating sinasabi na kung halimbawang kayo po ay naghiwalay, huwag nating tignan ito bilang problema or painful situation. Dahil pwedeng makita rin po natin ito bilang oportunidad. An opportunity, mga utol, para lalong lumabas or let's say mag-level up yung relationship ninyong dalawa. Kasi kung halimbawang kayo po ay nasa distance, tahimik kayo, hindi kayo nagbabother sa isa't isa, mga utol, walang pressure, ay mas lalong makikilala mo ang taong minamahal mo, mga kapatid. Dito mo mas lalong maiintindihan din ang nararamdaman mo para sa kanya. Kaya para sa akin, mga utol, isang puntos na to dun sa sinasabi nga natin kailangan talagang sumobra sa 7 days. Isa pa dyan, mga utol, syempre kung halimbawang kayo nga po ay nagkabatuhan ng masasakit na salita, mga utol, hindi enough ang ilang araw or let's say 24 oras, 48 hours, para makalimutan mo ito. Natural na kung halimbawang kayo nga po ay magja-jump muli agad sa isang relationship na tinatawag nga natin parang band-aid solution, hindi malayo na ito po ay manumbalik sa atin dahil ang kadalasan nga rito, mga kapatid, ay may mga traumatic experience pa. Mga ilang rason po ito para masabi nga po natin na hindi po sapat ang 7 araw. Maaaring bumalik ang mga ex natin based on ego, based on curiosity, or let's say just to ease the pain para bumalik lang nga po siya sa atin dahil namimiss niya tayo, mga utol. Pero hindi po ito sapat para masabi nga po natin na na-develop or let's say mas naintindihan nyo ang bawat isa. Kaya nga tinatanong ko parate, ano ba talaga ang intention mo? Just to ease the pain? Or talagang gusto mong makasama to habang buhay, mga utol? Kung doon ka sa una, well, 7 days siguro pag nagparamdam na sa atin yan. Sige,
Kumonek na po natin at tanggapin na natin. Pero kung halimbawa naman, you are more interested dun sa lifetime opportunity na makasama mo siya, maintindihan mo talaga yung nararamdaman mo sa kanya at maging ganun din siya para sa iyo mga utol, ay kailangan hindi po tayo magmadali. Kung ito po ay more than 7 days, more than 2 weeks, more than 3 weeks mga utol, let it be. Dahil malaki po ang maitutulong nito kung halimbawang gusto mo talagang makasama ang taong to habang buhay. Pinapaliwanag ko po rito mga utol yung pansamantala or panghabang buhay. Kung dito ka sa panghabang buhay mga utol, I would really suggest more than 3 weeks, more than 1 month. Normal kasi pagka halimbawang nasa hiwalayan ka, magkakaroon pa kayo ng mga emotional baggage, mga resentment, at yung tinatawag nga po na parang mga negative situations na talaga naman pong kailangan pa pong mahilom, kailangan pa pong mawala, kailangan pa pong gumaling. Hindi po yung dahil na miss natin siya ay pagtutulungan yung gamutin ito mga utol. Trust me, based on my experience mga utol ay napakarami po nating nakakausap sa Papong TV. Coaching session po natin na talaga namang hanggang sa ngayon na patuloy na problema po rito mga utol dahil nga po pinilit na magkabalikan agad-agad. Napakarami pa pong mga reasons kung bakit kailangan more than 7 days ang no contact. Pero para po sa akin, success rate kasi ang importante rito. Tama po ba? Ngayon, kung success rate ang pag-uusapan natin mga utol, syempre doon po tayo sa mas mataas ang percentage. Pero kung halimbawang 1 week pa lang na kayo po ay dumidistance sa kanya, nagpo-provide ng space, I would say nasa 20 or 25% success rate pa lang po tayo. Pwede kang sumugal, pero syempre doon ka na sa 99% or 90%. Para mangyari yan mga utol ay kailangan lagpasan mo ang 30 days. Nang sa ganon ay win-win situation ka. Di ba sinasabi nga natin na isa sa mga benefits po ng no contact ay yung parang hitting 2 birds in 1 stone. Kumbaga, sa isang galawan mo mga utol ay 2 ang magiging privilege mo. Isa dyan ay yung opportunity na ma-realize ng ex mo ang halaga natin, na mahal ka niya, ma-miss ka niya at bumalik siya mga utol. Ang isa naman po dyan mga kapatid ay yung gumaling ka. Ngayon kung halimbawang papasok ka dun sa 7 days na yon mga utol, maaaring magkakaroon ka ng 15% to 20% na marirealize niya yung importance mo. Pero ang tanong, gumaling ka na kaya sa 7 days na yon? At pagdating naman po sa kanya ay na-realize na po kaya niya yung halaga natin? Pagkalipas nga lang po ng 1 linggo, medyo mababa po ang success rate dito mga utol. Kaya kung halimbawang susubukan mong ibalik ang ex mo, edi sana doon na lang po tayo sa mas mataas ang percentage, tama po ba? Which is sabihin na natin mga 30 days, 45 days, or sabihin na natin kung kailangan pa po yung mas mahaba mga utol, ay ituloy lang po natin ito as long na tayo nga po ay gumagaling, lumalakas, at naibabalik nyo po ang iyong sarili. Kasi syempre, pag pumasok kasi yung 7 days, doon pa lang po tayo doon sa parang sinasabing honeymoon stage, di ba? Yung parang relief stage. So, siguro kung magsi 7 days ka, sabihin na natin na hindi ka kagad mano-notice ng ex mo eh. Mag-iisip-isip siya, medyo mako-confuse sa mga galawan mo. Medyo sabihin na natin na oobserbahan ka niya, pero to get that outcome na gusto natin marating mga utol, ay medyo mababa pa to. And also, syempre, isa sa mga objective ng no contact ay yung sinasabi ko nga po na talagang maging attractive ka ulit emotionally, maging stable ka mga utol. 7 days is kulang pa rin, in my opinion. Basta't ang i-priority natin pagdating sa mga ganitong situation ay yung sarili natin mga utol. Mag-focus tayo doon, mag-self-heal tayo, maging productive tayo at mag-level up. I-enhance mo ang mga skills na alam mong medyo napabayaan mo nung kayo nga po ay medyo na down, nagkaroon ng desperation period, or even kahit na nung kayo po ay magkarelasyon. At kung tatanungin nyo ako kung bakit at gaano ka-importante ito mga utol, sobrang importante. Dahil mahihirapan kang mag-succeed, hindi mo probably maibabalik ang ex mo, or let's say mag-fail din po tayo sa bandang huli mga utol, kung hindi po tayo talaga nagkaroon ng acceptance. I mean, hindi mo na ibalik yung self-reliance mo at kumbaga ganun ka pa rin ka-depress. Kaya balikan natin yung katanungan kanina. 7 days, in my opinion, ay hindi po sapat. Hanggang dito na lang po muna mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming salamat po. Papong TV.